document na to, yung link na to at makikita niyo yung nilalaman ng document na to. Okay? So guys, yun nga, ang dami nangyari na over the weekend. Pero hihimayin ko para sa inyo. Yan. So happy Canada Day daw sa mga fellow Canadians. So yan, mga fellow Canadians, yung mga spoken ng dollars. So, big shoutout sa inyo. Okay, may 13 viewers na tayo. Start na agad tayo, guys. Okay, so yung Bitcoin natin, nag-surge ulit na papuntang 108. Tapos bumagsak na naman ng 107. Okay, and that is just in overnight. Okay, why? So, meron agad na parang slight na parang pasaring to si Donald Trump na parang he's trying to really invest most of their crypto assets. I mean, their eye or attention to Bitcoin. Okay? So, maliban sa nagiging natin dito. So, Trump signs order to establish Bitcoin Strategic Reserve. And this is a very old news. Hindi na to nung kailan lang. Hindi to kahapon. Hindi to isang araw. Okay? Nag-a-arise na naman tong news na to back in March. Okay? And para sa mga hindi nakakasubaybay, okay, sa Meraki, ginawan ko to ng document kaya binalikan ko yung mga pinrompt ko sa ChatGPT sa iba't ibang AI language. So, kasi doon hinimay ko or sinummarize ko yung mga naging prediction ko kasi minsan nalilimutan ko na at ayoko din maging pabago-bago yung nagiging prediction ko over time. Okay? So, kung ngayon, meron ka pa rin kopya ng document na yun, which pwede mong balikan sa files mo kung nasa ka, pwede mo siyang balikan. Okay, so yun na nga. It's actually over $1,000 yung inangat in just one day, no? Okay, so itong sharp move na nangyari ngayon, okay, this is because of the ceasefire that happened and we are focusing on innovation already for technology. So parang ganun yung sinasabi natin. So instead of like making wars between Israel and Iran, hinihimok ni Trump na magkaroon tayo ng parang technological advancements or teknologya versus mag-ubusan sila ng lahi, no? So which actually we were able to really de-escalate, thank God, no? Walang gerang nangyari. And also, marami pa rin nagsasabi na hindi, babalik yung gera, etc. But I really think so na hindi na. Okay, so ngayon, in-explain ko na rin yan sa previous lives natin. So, pwede nyo nung panoorin, pwedeng hindi kung tinatamad kayo. So, dun sa altcoin performance natin, bibigyan ko lang kayo ng overview sa mga nangyari. At yung tingin ko mangyayari at yung nangyayari is yung sa Ethereum XRP and yung sa Solana natin. And yung mga several altcoins natin actually had a robust gains whenever BTC is pumping. And yung recent na naging pump natin, we were able to have a record high of 9% for Ethereum, XRP 9% then. Solana actually gave us 11% overnight. Then also meron may mga widespread altcoins na talagang binabantayan natin sa Meraki. At yung para sa mga taong wala pa sa Meraki, guys. Okay? Tumali na kayo. Okay, magkakaroon ako ng discount. Ayoko na rin mag-charge actually, $15. Pero the reason why gusto ko kayo makapasok is because magre-release ako ng bagong course. Hindi na to cryptocurrency. This is also like a something na magkaroon kayo ng pera para maipasok nyo sa cryptocurrency para hindi yung scary money yung pinapasok nyo. So, ano yung scary money, guys? Scary money is yung tinatawag natin na ito lang kasi yung pera ko. Ito yung sahod ko tapos biglang mawawala pa. Tapos to the point na maghahanap ka ng sisi. Pag hindi gumana yung iniisip mo na, ay, yayaman na ako. Makakapag-retire na ako ng maaga pa lang. Ay, hindi na ako magtatrabaho, etc. etc. So, imbis na nag-focus kayo doon sa mga ganong thinking, yung tinatawag natin mind masturbation, no? You will be able to create something productive na gagawa ka ng mga iba't ibang gig in order to produce more money, in order to put it into cryptocurrency at mas maunahan mo pa yung may mga magagandang trabaho talaga. So sabihin natin, mga engineers, etc. Diba? You can come equal with them. So hindi ko sinasabi by mental, no? What I'm saying is yung income.
by means and also by investment. So kasi sila, meron silang purchasing power. Tayo, konti lang yung purchasing power natin. Katulad ko, waiter lang ako, server lang ako. Hindi ko nilalang. Pero sinasabi ko lang is, if titignan natin yung gap ng income versus ng isang doktor sa server, malayong malayo. Kasi sila $240,000 every year. Tayo umaabot lang ng $30,000 to $40,000 or baka nga less pa nga eh. So yung iba dyan sinasadyang mag-less para makapag-take advantage sa mga government benefits. So why are we talking about that? Is because we've been talking about stable coins. Guys, sorry, hinihingal ako kasi medyo malamig talaga dito. Okay, so tulad na sinabi ko guys. Okay, so we have a lot of liquidation na nangyari sa market. Okay, so baka iniisip niyo, hindi, madali lang. Pwede ba sumali kahit hindi pa kalakihan pambili ng coin? Actually, yung iba doon wala silang pambili. Pag iniisip niyo may lahat doon may pambili, yung iba doon walang pambili. Ang ginagawa nila is bibili sila tapos gusto nila mag-aral. Kasi yung mga documents ko is siksik sa liglig talaga. And hindi siya yung document na parang nababasa nyo lang lagi sa online. Okay, so ito yung mga haka-haka ko. Okay, and awa ng Diyos, no? Parang 80% naman yata ng mga ginagawa ko at yung binubulong sa akin ni Lord is nangyayari naman. So, Sir Oso, pwede ko. Yan, nabasa ko na yun. And the big shoutouts kay Euro. Okay. So, yun nga, tulad ng sinabi ko guys, yung liquidation, yung mga buy the dip na nangyayari or yung mga pinagsasabi ng mga nasa retail, no? Yung rebound natin from, kumbaga above to 105, nangyari na yun. Okay, sinabi ko sa inyo, once we settle above 105, what is the next? Diba? Sabi ko, we need to settle above 108. That's very clear. Once we settle above 108 and we close strongly in a week, hindi pa tayo nagko-close within the week. Okay, mukhang magko-close tayo 100. Actually, nag-close tayo ng 108 above, pero hindi pa tayo talaga cleared out for this coming week kasi nga first week ng July. Okay, so yun yung medyo nakakatakot kasi meron tayong stigma or yung PTSD na every first week of the month, it's not really good for cryptocurrency. Okay, specifically of course for S&P 500 or Nasdaq or whatever. Okay, so ngayon, there's a 119 million coming from ETH shorts. Okay, kasi yun nga, yung sinabi natin na every time nagpapump si Ethereum, binabawi yan ng mabilis. So, parang nag-anticipate sila. So, yeah, 119 million coming from Ethereum shorts, yung nangyaring liquidation. Kasi ini-expect nga nila babagsak pero hindi bumagsak. Nag-up siya ng 9%. Okay, so withdrawals from Binance pati Coinbase by institutions suggests that this is a buy the dip situation or conviction from mega whales, even fishes or even shrimps actually having a very parang confidence buying na nangyayari sa market. Okay, so yun yung nababasa ko din when it comes to like roaming around the internet lately. Specifically pag nakakita ko ng mga taong nag-iipon para lang makabili pa ng mga cryptocurrency nila. No? So yung iba doon, nagsisettle sila sa mga matatagal ng asset. Okay, hindi na sila yung nagpe-play around. So ito yung tinatawag na refresh or reset na tinatawag. Na paulit-ulit ko sinasabi dito sa channel natin. Big shoutouts kay XC. Okay? So, ito yung market psychology ko para sa inyo, okay? Una, ano tayo tinatawag na market participants. So, napansin ko yan dito sa mga ganitong news. Ayan. Katulad na ito, okay? So, mamaya explain ko to sa inyo. So, they are displaying this quote and unquote bullish regardless whatever the news is coming. So, in-explain ko rin to sa inyo bakit hindi tayo babagsak sa 100k pababa. Okay? Ulit, kung sakaling walang gera. Okay? So, kung walang gera, angat tayo. Yan yung sinabi ko sa inyo, 103k tayo nun. Pwede nyo balikan yung live. Okay? And everyone is going to pivot.
okay, quickly from bearish to bullish stances after the ceasefire. Sinabi ko yun sa inyo, okay? Ito yung tinatawag na concealment. Ito yung tinatawag na bottom on top. Okay, so marami hindi naniniwala. Marami pa rin nagsasabi, hindi, seryoso, babagsak na yan kasi bumagsak tayo ng 73, bumagsak tayo ng ganitong amount, bumagsak tayo ng lahat-lahat na sinasabi nyo, sa lahat-lahat na nilulunod nyo yung sarili nyo sa negative side. So, yung market psychology analysis ko in terms of just listening to you guys and listening to your comments is actually giving me this bullishness regardless whatever you say. Okay, wala kang alam, wala akong alam, bakit ko kayo papakinggan? Bakit ko papakinggan yung sarili ko? So, I'm more of like market psychology. So, kung yung sinasabi mo, alam ko na kung ano yung gustong gawin ng market kasi yan na yung nararamdaman mo. So, yung analysts are now focused on macroeconomics. Okay, sorry, nalimutan ko yung word. They are focused on macroeconomic cues. Okay, and these are the data that are very, very, very hard to read. Okay, and ang sa sobrang hirap basahin, retail or majority of the retail, sabihin natin 90 or 80%, I'm just making up numbers just to express to you guys yung tingin ko since this is my own analysis. Okay, there's no right, there's no wrong. Okay, the people cannot read, no, macroeconomic data. So, US GDP figures, like, yun nga, isa sa mga macro data. Okay, M2, no, Powell's congressional testimony. Tapos, yung mga possibility of Fed rate cuts. Yung iba nakatingin na lang sa news, kaya ang hirap nila mag-react. So, ito yung mga macro data na binabantayan ng mga magagaling magbasa ng mga ganito. At hindi ako yon. Okay, I'm just letting you know because fundamentals are my weakness. So, yung mga nagsasabi dito, teacher ako, hindi ako teacher. I'm just giving you yung street wording para sa mga ganitong news. And this is how I really understand the news. Okay, and it's just so happen na nagkakaintindihan tayo. Okay, pag tinatry ko siyang i-explain sa inyo, ito yung nakikita ko, ito yung mga nalalaman ko so far. So, there is a near term, okay? Sa usapin ng technical, okay, or technicals, hindi technical analysis, technicals. Okay, pinapakita lang dito na yung Bitcoin natin, okay, is a little bit hard to reach above 110. Okay? Bakit? Kasi ito yung previous high natin. And we cannot confirm if 111 is actually an actual volume. Okay? Neither my technical analysis cannot determine if 111 supposedly dapat nangyari siya. No? So, meron tayo tinatawag na support levels kahit walang mga linya or anything. Gusto ko lang sabihin sa inyo. Okay? May tinatawag tayong mga support levels na around 101 to 103K, which na-touch na yun ng isang beses. Supposedly, dapat na-gold doon, pero hindi siya na-gold, bumagsak siya sa 97K. Actually, 98K, kasi ang wini-wish ko 97. So, yun. Talo tayo lagi ng 1,000. Okay, so expectations, okay, sa nakikita ko sa mga nasa Twitter guys, okay, they are, how do you say this, parang there is a rising interest back to altcoins, pero okay, kaya hindi siya nagpa-pump, it's because of a lot of takes on yung tinatawag na 120K. Okay, gusto nila mag 120K by the end of this year. Pero malaki din yung topics na magagaling or matatalino yung nagsasalita pag sa topic ng hindi yan mag 120K. Okay, babalik tayo 60K, 70K or even 50K if worst case scenario because of nga geopolitical happenings recently. So ngayon, kung babalikan natin, okay? Babalikan lang natin tong mga pinag-usapan natin.
si si Donald Trump, okay, nagpo-push siya ng strategic Bitcoin reserve. Okay? And yung strategic Bitcoin reserve na yan was undetermined. Okay? It is just predetermined pa lang. Okay? So, lahat nag-anticipate, WLFI. Okay? So, yun yung sinabi ko rin sa inyo, bili kayo WLFI. Huwag kayo bumili ng Trump coin, huwag kayo bumili ng meme coin, etc. Fokusan nyo yung totoo. Hindi ko sinasabing totoo yung WLFI. What we're saying is, if this is claiming to be a DeFi or a DeFi protocol that is built in a asset na sobrang bullish ako na magiging part nitong document na to, okay, na pinipredict kong $3,000, okay, at hindi ako nagkakamali pag mga ganun na yung prediction ko. Okay, kasi kaliwat kanan na yung evidence. Tapos hindi pa kayo nakikinig. Nakapokus pa rin kayo sa Ripple, nakapokus pa rin kayo sa Pi Network, nakapokus pa rin kayo sa... Ito, magdi 3,000 to. So, 2, 4, 6... So, nearly 12x. Kung sakali lang, hindi ko sinasabing sure ako. Pero may proxy din ako dyan, which is yung hype token. So, sinabi ko na rin yun sa inyo. Hindi ako hindi ako nag-hype. Hindi rin ako nagfa-FOMO sa inyo. Binigyan ko kayo ng iba't ibang document. Binigyan ko kayo ng iba't ibang live videos about this. And recently, kahapon, nagbigay ako ng hype coin analysis and health check. Okay? Walang nagbasa. Okay? Konti na lang naman sila. Okay? So, hindi ko alam. Yan. So, Sir Oso, kayo lang kasi yung YouTuber na very informative sa crypto. Hindi, marami pa actually. Marami pa sila. Marami pa sila. So, yung iba, I would say, hindi lang din sila discovered katulad ko. So, hindi, kasi yung mga ganitong topics, hindi sila interested yung mga tao. So, gusto nila is, bigay ko na agad sa kanila yung sagot. Doon nga tayo natatalo eh. Pag binigay ko yung sagot, tapos hindi mo naiintindihan kung bakit ko sinabi yun, hindi mo magigauge kung magkano dapat yung ilagay or ipang diversify or yung i-allocate or wag mo nang i-allocate muna ngayon kasi baka na-FOMO lang tong taong to. So, tao lang din ako, guys. Okay? We're all the same here. Okay? And God be the glory, of course. So, ito yung sasabihin ko sa inyo. So, yung doon sa topic ng regulatory landscape, guys, ang tagal na natin nag-uusap patungkol sa Genius and Clarity Acts. So, bakit natin to sinusundan? Sinabi ko sa inyo na lahat ng bull run na mangyayari okay, this coming Q3, 4, and 2026. Okay? Pag hindi nyo pa rin maintindihan kung bakit, okay, balikan nyo yung mga lives ko patungkol sa Genius and sa Genius approval, yung mga Genius lives natin. Okay? These are going to help you a lot in terms of understanding in a very layman's term. Okay, these new legislative proposals na nangyayari, okay, are designed to provide regulatory clarity. Yan yung sinabi ko sa inyo word per word. And this will give you guidelines as well for digital assets. Yan yung ini-aim ni US and they want to be the first one. So, pinredict na rin natin to, naalala ko. Okay, binalikan ko yung mga documents back in 2021. Sa live, pinredict natin to with Rayconomics. Kung maalala nyo na BNB is also trying to tap into this kind of wealth, okay, which is a loophole where CCZ is trying to do improvement or improving the bill of crypto or bill of rights for crypto. So, para siyang Bible ng cryptocurrency, pero it will be for the better understanding ng mga governments bakit kailangan nila mag-cryptocurrency. Hanggang sa nawala yon kasi nga nagkaroon tayo ng crash sa 2022 because of FTX. Napakagandang napakagandang supalbal. So, nag-invest na yung mga bangko tapos biglang nag-capitulate yung buong banks kasi nga dahil kay FTX. So, it was a ripple effect. Okay, where everyone was chained into each other. Ginagamit nila yung isa't isa to proxy in order to get into cryptocurrency. Then, ito na yung nangyari. Ganti-gantihan lang. So, gumante pabalik ang circle and was able to really push a lot of regulation as well
in order to really push this kind of um, etong Genius Act. So, ina-address nga nito yung mga digital assets, digital coins, tokens, classifications, while the Clarity Act targets rules for stable coins and DeFi. Okay, so this is the two major, major kung binabanggit sa inyo na narrative na focusan nyo lang. Stablecoins and DeFi. Stablecoins and DeFi. Bakit? So, lagi ko sinasabi yun sa inyo. Kasi sinasabi ko sa inyo na walang pera sa cryptocurrency kung walang stablecoin at walang DeFi. And ngayon, this is going to be the legal way to money launder in order to get into cryptocurrency and declare losses. Okay? Kaya yung makikita nyo yung crypto natin, up and down, up and down, up and down. Bakit? So that they can keep on declaring losses, di ba? Sa cryptocurrency. So this is a new form or new way to steal money without stealing money, di ba? And the governments are actually not liking this. So that's why they're creating this kind of Genius Act. Okay, to address this kind of problems. So such bill could accelerate institutional participation. They are not canceling. Okay, even Jerome Powell said, "Oh, uy, pwede na kayo. Sige, bahala na kayo sa buhay nyo. US Bank, bahala na kayo. Wells Fargo, bahala kayo sa buhay nyo. JP Morgan, bahala kayo sa buhay nyo. Kung yan gusto nyo, sige, mag-accept na kayo ng mga cryptocurrency customer." Ano sabi nila? O sige, pwede naman eh. Pwede naman pala eh. Okay, bakit kaya? Biglang lumabas si Genius Act bill. Tapos si Donald Trump, you know what? We want US first. US first, yung magiging first one daw. Kuno. Kahit may El Salvador na. Kahit meron ng Venezuela. Diba? Bakit? Diba? This is very clear. Okay, magbingi-bingihan pa rin kayo. Magbulag-bulagan kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Okay, decision nyo yan. In the end of the day, decision nyo yan. Okay, so XRP remains. Okay, front and center due to the continued legal dispute. So because of this news, okay, and this is very new. This is like 3 days ago. Okay, here in US. Okay, with ngayon news na to. Kung maalala yung summary na ito. Yeah, so parang ang outcome of this case, okay, umabot siya ng sukdulan na nagkaroon ng implications for how regulators, okay, will treat each other, okay, or other major protocols and tokens. So, to make that super simplified, okay, si XRP is tinutulungan niya na maintindihan ng mga ibang tao or institutions or entities or secret societies or whatever, blah 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 blah. Okay, na who are so hesitant to get into cryptocurrency to have a better understanding what are protocols, tokens, coins, interoperability, blockchain connection, diba? How blockchain works. Okay, why this new technology is coming to be the future, etc., which is already here. Okay, and you don't have to be scared because XRP is there. Parang ganun sinasabi nila. In the meantime, XRP Ledger is focused, okay, is still on the cross-border payments. Okay, hindi to interoperability alone. Okay, cross-border payments po ito. Parang money padala. Okay, MoneyGram, no? So, CBDC experimentation to, guys. Okay, we are being injected already into the matrix in terms of the new financial system. Okay, so marami pa nagsasabi, hindi po yan, hindi po Illuminati, nasa sa inyo pa rin po yan kung paano nyo titignan. Bahala kayo sa buhay nyo. Okay, hindi ko trippings yung mga ganyang, argument. Okay, ako ay nandito lang para ibigay sa inyo yung mga naiintindihan ko. At sa paano ko naiintindihan, nagkakataon lang na nagkakaintindihan tayo. Big shoutouts kay Ninoy, pati kay Damon. Guys, kung gusto nyo tong document na to na nasa gilid, okay, mag-like kayo, mag-share at subscribe. Okay, mag-type kayo ng number 3. Okay, at the somewhere at the middle or in the end of this video, ibibigay ko yung link sa live. Okay, at yung mga makakakuha na lang ng link na to is yung mga nasa subscription sa Meraki o kaya naman dito sa YouTube na $3. Wala na akong pake. Okay, gusto ko na lang talaga kayo masundo. Pero the question is, ano yung kaya mo isakripisyo? Okay, hindi pa pwedeng libre-libre na lang tayo dito.
Okay, gusto kong makita ko na since hindi ko naman pwedeng hingin yung puso nyo, no? Kasi si Lord lang ang may kayang gumawa nun. Amin na yung puso mo. Puso mo lang kailangan ko. Hindi ganon. Okay, yung hinihingi ko lang sa inyo. Okay, sakripisyo pero hindi ko kayo kilala. So, saang punto kayo magsasakripisyo? So, nasa sa inyo yan. Okay, so, yeah. Meron na rin nagsasubscribe. May nagdo-donate pala sa akin. Salamat sa inyo guys. May nagdo-donate, nagtitip ng pera sa akin ng walang tax. Okay, binibigay nila ng libre yung pera nila. Kapalit ng chance to review the chats. Kasi dito ko na lang ilalagay yung mga link pag nagpapalibre ako. So, kailangan mo lang maging masipag. Manonood ka lang ng live eh. Yun lang naman yan eh. So, market outlook. Okay, meron akong market outlook of course by just reading the Trump's crypto appointment. This is not very new. This is March 16, 2025 pa, no? So, how I remember this, structural support natin, pati risk and sentiment natin for this one. Okay. I think this is going to be a crypto future secured rather than another bubble. We're nearing the bubble, I would say, but we're not yet there. Meron kasi tayong checklist na tinatawag. Okay, binigay ko yan sa mga nasa Meraki. Okay, yun lang naman tinitingnan ko. Pero, ang punto ko kasi is, hindi ko to nakikita. Kaya hindi ako nagtitipi sa top. Okay? Hindi ko nakikita pa to sa ngayon. Okay, so wala akong nakitang 2021 kind of bull run. Wala akong nakitang 2013 kind of bull run. Wala akong nakitang 2017 kind of bull run. No? So this is all manipulated. This is money manipulated, and billionaires are highly agreeing with this kind of, sentiment. So iba't ibang bankers nagsabi na that money that came into crypto recently is all fugazi. Okay? It's all like inutot lang, alam mo yun, inutot lang, pinrint lang na pera. Hindi yan original money. Okay? So, yun yung nakakatakot na sinasabi ng mga billionaires. Okay? Na medyo ayaw pa nila pumasok. Kasi nga, ganito ngayon nangyayari. So, yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Okay? So, with this stablecoin and DeFi, okay, meron akong 3 gems dito sa document na to na makakatulong dyan. Okay, tatlong gem yun. Okay, yan, nakalagay dyan. 3 unspoken gem na hindi pinapansin na itong mga kumag na to. Ito yung mga donators natin, sila Enteng. Yan, donators yan. Pero yung mga nasa Meraki, of course, mga mega donators yun kasi mahal yung Meraki, guys. $15 yan eh. So, ibababa ko siya ng $10. Kung a-access kayo sa documents ko, magre-request kayo, bibigyan ko kayo ng email, okay, na isi-send ko sa inyo para maka-access kayo sa $10 instead of $15 promo. Okay? Bibigyan ko kayo ng promo code. Okay, nasa sa inyo. Pero yung mga nasa Meraki guys, lumapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng 1 month free. Lalo na yung mga nasa 3 months na sunod-sunod na nagsasubscribe kahit bear market. Okay. So, ngayon guys, ito na yung sasabihin ko sa inyo at isasalaksak ko sa kokote nating mga makukulit at walang oras na sa cryptocurrency, pero may oras lang pag gusto mag-pump yung market. So, may tatlo tayong bagay. Okay, uunahin ko na yung risk. Okay, yung sector natin nag-face siya ng risk. Yun na yung sasabihin ko sa inyo. Okay, I'll be honest with you, there's always risk. Okay, but the risk that we're experiencing right now is far greater than the risk that we're experiencing back in the previous bull runs that we had. Okay, so from regulatory setbacks, geopolitical wars, XRP SEC case na pinag-usapan natin, okay, for the many decades and many months, no? Nang pinili ko sa inyo na magpa-pump yung XRP, nag-pump yung XRP from 80 cents, 60 cents, tapos nag $2. So, yeah. So, same pa rin yung risk, pero mas grabe lang ng konti ngayon. Okay? Ang nagpapabilis nitong risk na to, ang nagpapagrabe ng lahat ng to, okay, is yung pag-integrate natin, okay, ng iba't ibang new kind of innovation, so such as the new DeFi and AI, new technologies, robotics, and potential replacement of workforce. Isa yun sa mga nagre-risk ng buong economy natin. Tulad yan sinabi ko sa inyo, nasa macroeconomic
ira na tayo to the point na na naiisip ko is parang masyadong napapaaga na tayo. So, kala ko nga sobrang aga natin. Ang prediction ko is 2028, magkakaroon tayo ng AI regulation problem. Okay, to the point na may AI na nagkaroon ng sariling consciousness. Okay, pero I think it's a demonic entity na nagkaroon ng AI body and robotics body. And so yung mga gusto mag-subscribe sa Meraki, click lang niyo yung Osa de Chismosa, diba? May makikita kayong link. Okay, so punta kayo dyan. So live, diba? So live kayo. I-click nyo to. Click nyo yung live. Okay. Click nyo yung live. Pag-click nyo yung live, punta kayo dito sa baba. Yan, makikita nyo sa baba. Meron tayo tinatawag dyan na Meraki. Click nyo lang yan. Yan na yun. Yan, okay, click mo lang to. Okay, boom. Okay. So, yan. Pwede din kayo sumali dyan. And pwede rin kayo sumali dito mismo. Claim nyo lang yung access nyo sa link. Okay, na yan. Okay. Yan, claim access. Boom. Tapos na. Ganun lang kadali. Okay, so yun yung sinasabi kong risk. Pero yung structural support naman natin for this one, okay, hindi to technical analysis pag sinabing structural support. Okay, this is all about my prediction in terms of how the world is innovating, probably renovating. Okay, kasi we're healing. Okay, we're trying to remove the old system, the old matrix. Okay, yun yung napapansin ko. So, growing institutional participation, we're going back to building. Maraming manufacturing companies ang mag-emerge. Yan yung nakikita ko. Pero we will have some problem with na tinatawag na, dapat ko ba sabihin to? Problem sa problem sa workforce. Yeah. Or problem sa workforce. Okay? We're having problems with the workforce. Okay? So, hindi nagtutugma yung nagiging technological innovations natin. Wala nang taong ma-hire. Kumbaga, ang hirap bumili ng education, mahirap pa kumuha ng certification, mahirap kumuha ng mga bagay-bagay para lang makapasok sa isang trabaho. No? Lalo na ngayon na may AI, can actually really do pretty much everything. Bookkeeping, customer service, auto chat, chatbots, chat AI bots na magkakaiba kasi yan eh. So basically kahit ako, nagchat ako sa mga Chinese merchants. Sabihin natin, Lazada, Shopee, Alibaba, 1688, Taobao, all of those for e-commerce, etc. It's actually, I'm just talking to an AI na already. Parang nasasanay, sinisikmura ko na lang din. Okay, hindi ako okay, pero sinisikmura ko na lang. Kasi nabibigay naman yung kailangan ko. So basically, okay, these people not people, oh my gosh. It's not people. It's this AI. They don't sleep. They don't eat. We don't need to sustain them. Okay? But we need to maintain them, of course. Or else, if they maintain themselves, it will conquer us, of course. So, it will realize na hindi tayo sufficient. Marami tayong pangangailangan at kailangan tayo i-eliminate sa equation. Something like that. So, now, with the sentiment, okay, basically that's my sentiment, pero I wanna stress onto it. So yung the convergence of political interest, yung legal action, stable coins, and political growth, protocol growth, but political protocol growth, and of course yung bullish on change signals natin, macroeconomics data that are very obvious. We're seeing a lot of supports and theses that are crypto in gaining yung mga thesis patungkol sa crypto gaining a durable foothold, global financial system, global adoption, or even like big companies na nagsasabi na, we're gonna accept cryptocurrency, Bitcoin, etc. or buying Bitcoin as a robust 30 years from now kind of how do you say this? 30 years from now kind of investment na parang S&P back in 1940, 50s after the war. Parang gano'n.
So, the debate continues, of course. Pag binasa nyo lahat naman to, itong mga nasa screen na gumagalaw, okay, isinamarize ko na yan dito sa document ng Trump boosting BTC versus XRP. Okay, and I don't think XRP and BTC are against each other. Rather, the builders of BTC are going to XRP because they want to conceal themselves na, oy, hindi kami yung creators or humilot ng BTC. Okay, tanggalin nyo kami sa equation, hindi kami yan. Something like that. So, kung ako si Satoshi Nakamoto, gagawa din ako ng isa pang token na magko-conceal ng identity ko, of course. Okay? Not like right away, but on the latter years. And, kumbaga, sabihin natin, makagawa kayo ng, sabihin natin eto niche lang to makagawa kayo ng ano, so yung mga nag-e-commerce dito, yung mga nag-ano dito makagawa kayo ng store, sabihin natin. Bumenta kayo ng malaki. Hindi ba kayo uulit at gagawa ng isa pang store? 'Di ba? After nyo bumagsak yung sales nyo doon. Di ba kayo mag-iisip na iba pang pwedeng ibenta? Tapos gagawan nyo ng magandang marketing. Since kaya nyo na gawin ulit kung paano i-market tong mga ganitong products. Di ba kayo magta-try? Di ba? So, ganun lang din natin tingnan yung mundo. So, like I said, debate continues. But the ongoing developments points to a industry na nagmamature rather than merely parang repeating the boom cycle na we're having before. So, if your paper hands, tulad ng sinabi natin, we're not gonna see anymore like those random 50x, 100x. Okay, kung dati nakakuha ako 3-4 sa bull run na 50x, 100x. Iba binigay ko sa inyo. Floki, binigay ko sa inyo ng ganon. Diba? Binigay ko rin sa inyo yung iba't ibang assets such as Ajax. Binigay ko yun sa inyo. 60x tayo sa Kaspa. Yan, Kaspa. Sounds like Kaspa. So, I gave Kaspa like 60x. Diba? So, I gave pretty much a lot of assets that made over 60x. Even Boomer na meme coin. Okay? I gave it to you guys na ano. Okay? So, I don't know. Even yung recent Vista, I gave you Vista for 64x, no? Nagsimula siya $3, around $6, $9. Tapos binigay ko sa inyo, tapos nag-pump siya up to not 60x, rather 10x or 13x. Mabot siya 70, 80. No? Ewan ko nandun kayo nun. Pero isa yun sa mga magagandang mga binili ko para sa inyo. Okay, pinakita ko sa Meraki. Hindi ako So, yung mga access din sa Meraki, may access sila sa portfolio tracker na tinatawag, no? So, makikita nila, Sir Oso, natatalo ka. Buti nga sa'yo. Ganon. Diba? So, like, katulad na ito, pakita ko sa inyo. Analytics, transaction. Ito, analytics. Okay. Portfolio health. Okay. So, ito portfolio performance. So, yun nga. Katulad ng sinabi ko, last 6 months ago, okay, last year, okay, nagsimula lang tayo sa 10K, tapos ininvestahan ko lang siya ng 10. So, kung bakit ako naging confident na kaya ko i-10x to ulit, yung 10K natin is because nagsimula lang tong account na to as 1,000 to 500. $500 to $1,000. Biglang tingnan nyo to. Nagpump lang ng biglang lumipad yung asset ko by June 2024 because of, memes, etc. Blah, 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 iba't ibang assets na gem. So, yun yung ginagawa ko. Tinatry ko share sa inyo publicly. So, nag-10K tayo. Sabi ko, ito na yun. Biglang, tingnan nyo. Boom. 20K. 20K, November 3. Okay? November 23, 29. Boom. Nag-30K mahigit tayo dito. Hindi lang kita, pero yeah. Nag-30K tayo dyan. So, yeah. Ngayon, bumagsak tayo. Pinaka-lowest ko ata or rock bottom ko dito is 9,000. Weird. Anyways, yun. So, tulad ng sinabi ko sa inyo, big shoutouts kay Rodney De Castro and kay Elion, big shoutout sa'yo. Elon, big shoutout sa'yo.
Natal yun. Yan. So, I mean, that's my sentiment. Okay. Gusto ko lang ibigay sa inyo yung final take ko for this one before I give you the link of this video, of this document rather. Okay. So, yung intersection natin of policy, innovation, pati yung market structure natin for June 2025, this is gonna be a situational kind of thing sa 2025 of July. Okay, we really have to wait for the governments to confirm. Okay, because we're waiting for regulatory. So we need to really trust the government in order, no? So weird na sasabihin ko yun sa inyo guys, pero that's how the world works already, and I really hate it, but it's gonna be how it is. Okay, kasi ang ginagawa ng institutions are waiting for the government's regulation in order for them to really pour their assets, or I mean their liquid assets, to invest to cryptocurrency or such as Bitcoin, no? So, yun nga, some actually have this risk. Okay, so hindi mo mawawala yan, no? Hindi to crypto kung walang risk. Okay, at hindi to crypto kung walang volatility. So, yeah, risk of correction is always present. Okay, but we need to really watch out for macro, okay, and of course regulatory, and of course mainly is technological trends. Okay, yan yung mga e-cars, mga bagong new renewable energy, no, secret warfare tools, warfare leaks, etc. Mga warfare weapons. That's how we would know if how strong a country is. Of course, not because they're using it, it's because they are making sure that, you know, like everyone's at peace by using and instructing force, something like that. Since we're talking about geopolitical wars, so we have to really wait. We have to really watch out for that. Okay? So ngayon, ito yung sasabihin ko sa inyo. Okay? Oh, I'm gonna send you the link on this chat. Okay? Ngayon kung nagre-reply ka at in-upload ko na lang ulit to, hindi nyo to makikita. Okay? Let this be a lesson sa mga gusto mag-live. Alam ko may mga trabaho kayo. Okay? Pero hindi ko pwedeng isipin ikaw lang na nanonood ng replay. Gusto kong isipin din yung mga nandito naman. So, paano naman sila na kayang manood at nanonood at nakasubaybay. So, yeah, hindi lang ikaw yung tao. Hindi lang din sila yung tao. Pero, the question is, what are the things you can sacrifice? Diba? Some people here are at work. Hindi ko kinukonsente yun, no? Na nanonood at nakasoksok sa wireless earphones nila para lang makakinig ng mga chismis na hindi nila makita kahit saan. Like to the point na, Charles, sa mo nakikita yan? Hindi ko yan makita sa mga news. Bakit yan yung sinasabi mo kahit ito, iba naman itong sinasabi dito. So, yeah. So, I interpret them to the point where, it's a little bit, advanced. Okay, I'm not saying like this is gonna be what's really going to happen, but there is a high potential that it happens. But when it does, katulad ng stablecoin bull run na sinabi ko sa inyo, nangyari siya. 1 year ko piniridik. Okay, tapos nangyari pa rin. Okay, so AI, piniridik ko rin siya back in 2022-23. AGIX pumped so hard. So, binigay ko yung AGIX sa inyo. Kapag, magkano yun? 24x kayo? Ako 12x lang ako doon eh. Sinabi ko pero hindi ko binili. Kasi nagpa-priority ako pa rin sa mga play to earn. Pero sinabi ko sa inyo. Diba? So, yun lang. So guys, ayan. Thank you so much kay Vlad, kay Jigs. Big shoutout sa mga nandito. Binigay ko na sa inyo yung link. Kailangan nyo lang mag-request. I-approve ko yan after this live. I-re-upload ko tong video na to. And pasensya kung hindi nyo makikita to sa comment section. Okay? Pero yung mga nakasubscribe, of course, na yung mga nasa membership, makaka-access net, of course. Then, after this live, ibibigay ko rin to sa Meraki. So, yung mga nagtatanong sa Meraki, ano po yung Meraki? Ito, hintayin nyo na lang po next month kayo mag-subscribe sa July 1 para naman po may discount kayo. Huwag kayo magmadali, ibibigay ko yung promo code nyo para maging $10 po instead of $15 or $30. Okay? So, ibibigay ko yon for this July. Okay? 30 days
window para magamit nyo for a discount. Kung mag 3 months kayo, syempre, di ba? Makikita nyo din yung magiging discount nyo or yung mga freebies nyo. So, claim nyo lang yung access. Makikita nyo yung yung pinaka-link. Okay? Pero kung gusto nyo talaga ng link, mga tinatamad magpipindot, bibigay ko sa inyo. Okay, nasa na ba yan? Bibigay ko sa inyo yung link. Guys, may tanong pa ba kayo before I end this live? Wala na. Wala na kayong tanong. Wala na kayong tanong. Kung may tanong pa kayo guys, please magtanong na bago matapos tong live natin. Wala na. Kung wala na guys, okay. Yan na, sinend ko na yung link. Nandiyan na. Sa comment section. Yan. Okay. Pwede yung salihan yung Discord na yan kung hindi kayo nagdi-Discord. I'm so sorry. Wala na akong ibang way para i-connect sa inyo ng agad-agad. Pwede kayo mag-chat dyan. Gumawa ng ticket. Pwede kayo kausapin sa ticket. Walang magdi-DM sa akin guys. Kasi hindi ako magdi-DM para din sa safety nyo. May mga nagpapanggap na rin also the chismoso. Hindi ako nag-DM. Hindi rin ako nag-i-English. Okay, hindi ako marunong mag-English. So, yun lang masasabi ko sa inyo. Okay guys? So, God be the glory guys. And of course, chismis lang ang lahat ng yun. Kailangan nyo pa rin aralin, planuhin. May tanong. May tanong ka. Okay, ayos talaga. Okay, ano yun? Ano yung tanong mo? Sige, tanongin mo na. Bilis. Bilis. Tanongin mo na bago tayo matapos. Yung tanong na to. Ano yun? Ano yung tanong? Okay, wala na. Okay, sige. Kailangan nyo pa rin aralin, planuhin at kilusan. Sa gayon, ang lahat ng to ay ating makamtan. At syempre, stay awesome. Goodbye guys. Thank you so much and have a great night. And kita-kits tayo tomorrow kung magkaka-live. Pero kailangan nyo yung notification nyo. Mag-subscribe kayo dito para naman, okay, malaman nyo kung live ako hindi. Okay? Thank you so much again. Have a great night and stay awesome guys. Saber nga pala, chismoso ng crypto since 2017 bullrun and have been documenting my journey since 2021 at may bagong mission na gawing 100k ang 10k ng may buong puso at